Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon itatalakayin natin at patungkol sa mga Maranao kung sino sila, ang kanilang tradisyonal na pananamit, sining, alahas, instrumento at kanilang pagkain. Ang Maranao o Miranao ay nangangahulugang mga tao ng lawa mula sa salitang Ranao na ibig sabihin ay lawa. Sila ay isa sa mga pinakamalaki pangkat ng Muslim sa Mindanao at nakatira sa paligid ng lawa ng Mindanao. Kaya tinatawag sila mga tagapangalaga ng lawa ng Mindanao na sumasamin sa kanilang kultura at kaugnayan sa lawa. Ang malong ay isang tradisyonal na kasuotan ng mga Maranao na may partikular na sukat at hindi bababa dito na hinahabi ng mga kababaihan gamit ang backstrap loom, isang sinaunang paraan ng paghahabi. Ngayon ginagamit na rin ang mga makina sa paggawa nito. Karaniwan itong sinusuot ng kababaihan bilang damit at ang kalalakihan bilang formal na kasuotan sa ibabaw ng pantalon. May pagkakahawig ito sa sarong ng Malaysia, Brunei at Indonesia. Ang mga yari sa sada at may kulay na pula, lila at dilaw ay ginagamit sa formal at panglitual na okasyon. Bukod sa kasuotan, ginagamit nilang malong bilang kumot, duyan at pantakip sa katawan. May tatlong uri ng malong ang mga Maranao at isa na rito ang malong aandon. Ito ay malong na itinuturing na pinakamahal, pinakabira at pinakamatanda sa tatlong uri ng malong. Ang aridon ay tumutukoy sa patola motif, isang disenyo ng hango sa double ikat woven sari. Ang double ikat ay isang teknik na paghahabi kung saan ang sinulid ay tinina bago ito gawing tela. Ibig sabihin ang tina ay isang pangkulay o kulay na inilalagay sa mga sinulid bago man ito habiin upang magbigay ng kulay at disenyo sa tela. Karaniwan ang malong aandon ay gawa sa sada o silk kaya ito ay magaan, pintab at mahal. Dahil sa mataas na kalidad kahalaga nito, ginagamit ang malong na ito sa mga espesyal na okasyon at pinamana bilang isang mahalagang bahagi ng kultura ng mga Maranao. Ang malong alandap ay isa rin sa mga uri ng malong ng mga Maranao na may natatanging langkit o mga panuting may geometric na disenyo. Ang langkit ay dalawa, ito ay ang tubiran, matikit na strip o lakban, mas malapad na strip na makikita mismo sa malong. Ito ang pinakapopular na uri ng malong gawa sa sutra silk, isang uri ng seda na sumisimbolo ng kayamanan at mataas na antas sa lipunan ng mga Maranao. Dati ito ay sinusuot lamang ng mga dato at kanilang pamilya bilang simbolo ng posisyon at titulo sa lipunan. May kanya-kanyang hulugan ang kulay nito. Ang berde o godong ay para sa mga judge at pari, ang pula o mariga ay para sa mandirigma, ang magenta o lila o rambayong ay para sa presensya dalaga, at ang dilaw ay eksklusibo para sa sultan bilang simbolo ng royalidad. Anumang produkto ng Maranao na may halong dilaw ay tinuturing na mataas ang antas sa lipunan. Ang malong aampik ay ang pangatlong uri ng malong ng mga Maranao na may square pattern o parihabang disenyo. Ang mga disenyo nito ay binubuo ng mga linya at krus na linya na may pangunahing kulay na tulad ng pula, asul at dilaw, at mga itim at puting hugis geometric rin sa mismong malong. Ang ukir ay isa sa mga sining ng mga Maranao na pinapakita sa pamamagitan ng pag-uukit, pagpinta at paglilok gamit ang kurba o mga linya ng Arabic geometric figures. Karaniwan ito makikita sa mga hardwood, brass, pilak at sa mga pader ng bahay. Ang ukir motif ay nagpapakita ng mga katutubong sining at kausayan ng mga Maranao na may iba't ibang pattern. Lahat ng mga artepakto, alahas at palamuti na gawa ng mga Maranao ay karaniwang may ukir design na nagsisilbing patunay ng kanilang kultura. Ang rinti ay isang uri ng alahas ng mga Maranao na gawa mula sa tanso at may malapad na disenyo. Ang ibabaw nito ay may detalyadong ukir design. Base nga sinabi kanina, ilan sa mga alahas ng mga Maranao ay may ukir na disenyo. Bukod pa rito, ang sun carving necklace ay isa rin sa mga gawa ng mga Maranao na hugis araw. Ito ay gawa mula sa kawayan ng Nara at nilagyan ng mga woven dangling tassels na nagmukhang isang parol na kilala bilang pampaskong disenyo. Ang kulintang ay isang instrumento ng mga Maranao na kung saan ito ay isang set ng maliliit na gong na tumutunog na mataas. Malaga ito sa kultura ng Maranao at ginagamit sa mga salo-salo, pagdiriwang anihan at parada. Ang agong rin ay isang gong na ginagamit ng mga Maranao upang tawagin ang atensyon sa mga pagtitipon, ipaalam ang simula ng okasyon o maghatid ng mensahe. Ginagamit din ito sa katutubong sayaw at ito ay gawa sa tanso. Ang dabakan ay isang drum ng mga Maranao na gawa sa kahoy at parang kupita o wine cup na tinatakpan ng balat ng kambing. Tinutugtog ito gamit ang dalawang stick at bahagi ng pagtugtog ng kulintang, yung binanggit ko kanina na isang gong. Samantala ang kandang ay isang double-headed barrel drum na gawa sa kahoy at may balat na kalabaw na sa magkabilang gilid. Tinutugtog ito gamit ang mga stick at bahagi ng pagtugtog ng kulintang. Nagdaragdag ito ng mga ritmo at tunog upang suportahan ng ibang instrumento kaya nagbibigay sigla at damdamin sa mga pagtitipon at pagdiriwang ng mga Maranao.
Maranao. Ang kudyapi ay isang uri ng gitara ng mga Maranao na may mahabang leeg at karaniwang isa o dalawang string lamang. Ginagamit ito upang samahan ng mga awit at sayaw at isang mahalagang instrumento sa mga tradisyonal na okasyon ng Maranao. Nagbibigay ito ng melodiyang sumusuporta sa mga pag-awit at sayaw sa mga pagtitipon, pagdiriwang at kultura ng mga Maranao. Ang piyaparan amanok ay isa sa mga pagkain ng mga Maranao na niluto sa sabaw ng gata at gadgad ng niyog. Ang sabaw nito ay may tamis at creaminess mula sa gata. Samantala, ang beef rendang ay karne ng baka na niluluto ng mabagal hanggang sa maging malambot at niluluto sa sarasa ng mga mabagong palasa at gata ng niyog. May kombinasyong tamis, maanghang at malasa at karaniwang inihain sa mga espesyal na okasyon. Paborito ito hindi lamang sa mga Maranao kundi pati na rin sa Timbong Silang Asya tulad ng Indonesia, Malaysia at Brunei. Ang piyaparan abakas ay isang tradisyonal na ulam ng Maranao na gumagamit ng bakas o pinatuyong isang tuna. Ang piyaparan ay nangangahulugang may papar kung saan ang papar ay gadgad na niyog na niluto at isang karaniwang sangkap sa mga pagkaing Maranao. Niluluto ito sa gata ng niyog, may kasamang turmeric para sa kulay at lasa at isang paste na tinatawag na kalapa na gawa sa siling labuyo, luya at iba pang pampalasa. May malasa at mahahang na timpla, karaniwan itong inihain sa mga pagtitipong at pagdiriwang ng Maranao. Samantala, ang piyaparan abadak ay isang ulam na gawa sa langka o jackfruit na niluto sa gata ng niyog at may kasamang turmeric. Ang piyaparan ay tumutukoy sa proseso ng pagluluto gamit ang gadgad na niyog, ngunit sa ulam na ito, ang pangunahing sangkap ay langka. May malasa at creamy na sabaw, may kaunting maanghang at patamis na lasa mula sa turmeric at natural na tamis ng jackfruit. Karaniwan itong inihain sa mga pagtitipong at pagdiriwang ng mga Maranao. Ang kuning ay puting kanin na niluto gamit ang turmeric, lemongrass, asin, dahon ng laurel at iba pang palasa upang magbigay ng masarap na lasa at kulay na karaniwang inihain sa mga pagtitipon at pagdiriwang ng mga Maranao. Sa kabuuan, ang mga Maranao ay kilala bilang mga tao ng lawa dahil naninirahan sila sa paligid ng lawa ng Maranao. Ang kanilang kultura ay makikita sa pagsusuot ng malong, isang makulay na hinabing kasuotan at sa sining na okir na gawa sa disenyo ng kahoy at metal. Mahalaga rin sa kanila ang tradisyonal na alahas tulad ng rinti at sun carving necklace. Sa musika, ginagamit nila ang kulintang, agong, dabakan, gandang at kudyapi. Ang kanilang pagkain ay mayaman sa gata at pampalasa. Kabilang narito ang piyaparan amanok, beef rendang, piyaparan abakas at piyaparan abadak, kuning at tudol. Ang kanilang tradisyon, sining at pagkain ay sumasalamin sa kanilang identidad at pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Ivy Mesos Menya at ngayon ay papakita ko sa inyo ang isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino, ang mga seremonya, sandata at panlipunang katayuan ng tribong Maranao. Ang mga Maranao ay isa sa mga pinakamalaking pangkat ng mga Muslim sa Mindanao na kilala sa kanilang mayamang tradisyon, sayaw, ritual at kultura ng pagiging mandirigma. Para sa kanilang mga sayaw, ito daw ay puno ng biyaya at simbolismo. Narito ang ilan sa mga pinakatanyag na sayaw ng tribong Maranao. Una na dyan ay ang singkil. Ito ay isang maharlikang sayaw na kung saan ang isang babae ay maingat na sumasayaw sa pagitan ng mga bumabanggang kawayan habang hawak yung pamaypay na nagpapakita ng kanyang tikas at kahinahunan. Ang sayaw na ito ay may malaking kahalagang pangkultura sapagkat ito ay sumasalamin sa isang maharlikang kwento ng isang prinsipe at ng isang prinsesa na maingat na gumagalaw sa pagitan ng mga kawayan. Sunod naman ay ang pagapir. Ito ay isang marahang sayaw na kung saan inilalarawan ang isang maharlikang paraan ng paglalakad sa kultura ng mga Maranao. Ang mga kababaihan ay gumagamit ng apir o pamaypay habang gumagalaw sa maliliit na hakbang na tinatawag na kinikini na isang tanda ng mabuting asal at maayos na pagpapalaki. Kapmalong-malong o kilala rin bilang sambisa malong. Ito ay isang sayaw na nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagsusuot at paggamit ng malong na isang tradisyonal na kasuotan ng mga Maranao. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga ritual ng mga Maranao. Una na dyan ay ang kasyawing o ang kanilang rice ritual. Isinasagawa nila ang ritual na ito upang masiguro yung masaganang ani.
Noong una daw, ang mga magsasakang Maranao ay may itinakdang mga araw para sa pagtatanim ng kanilang mga pananim upang matiyak talaga yung masaganang ani. Subalit, hindi na nila ito ginagawa sa ngayon. Sunod naman ay ang kandaunga o panliligaw. Ito ay isang tradisyonal na paraan ng panliligaw na ginagawa sa pamamagitan ng tagapamagitan na kung saan siya ang nakikipag-usap sa pamilya ng babae upang ayusin yung kasunduan sa kasal at pagpapalitan ng berso o ng tula o awit. Sunod naman ay ang kalawian. Siyempre, pagkatapos ng ligawan o kandaonga, nagpapatuloy pa ito hanggang sa kalawian. Ito ay isang ritual na isinasagawa kapag unang binisita ng babaeng ikakasal ang lugar ng lalaking pakakasalan niya. Ang kalawian ang huling pagsubok na dapat lampasan ng lalaking ikakasal. Ang ritual na pagdadala sa babaeng ikakasal sa tahanan ng lalaking ikakasal sa unang pagkakataon ay may kaukulang halaga na kailangang bayaran. Kung mabigo itong bayaran, maaaring hindi matuloy yung kasal. Sunod naman ay ang kakewing o ang mismong kasal. Ang kakewing ay madalas na isang dramatikong seremonya. Kailangang lampasan ng lalaking ikakasal ang maraming pagsubok bago niya makita o mahawakan sa unang pagkakataon ang kanyang asawa. Ang imam ay bumibigkas ng panalangin sa kasal at nagbibigay ng payo tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad sa may buhay, may asawa. Mayroon ding mahahalagang pista ang mga Maranao na kanilang ipinagdidiriwang. Una na riyan ang Cariala Festival. Ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga Maranao, katutubo at mga dayuhang naninirahan sa Lanao. Ang Cariala ay nagmula sa salita ng mga Maranao na nangangahulugang kasayahan at pasasalamat. Sunod naman ay ang Sagayan Festival. Ito ay isang pagsasadula ng mga maalamat na pakikipagsapalaran ni Dato Bantungan mula sa epikong tarangin. Ginaganap ito sa pamamagitan ng sayaw ng digmaan na may makukulay na kasuotan at sandata. Ang mga Maranao ay kilala rin bilang matatapang na mandirigma at ang kanilang mga sandata ay sumasalamin sa kanilang katayuan at kahusayan sa paggawa ng armas. Dalawa sa kanilang pinakamahalagang sandata ay ang Chris Luma. Ito ay isang sandata na ginagamit ng mga datu na may detalyadong ukir na disenyo na sumisimbolo sa pagiging maharlika. At ang ikalawa ay ang kampilan. Ito ay isang mahabang espada na ginagamit ng mga mandirigma na mayroong brass inlay at hawakan na hugis pa nga ng buwaya na kumakatawan sa lakas at tapang. Ang Liping Maranao ay may tradisyonal na sistemang panlipunan na malalim na nakaangkla sa kanilang pre-Islamiko at Islamikong pamana. Ang istruktura ng lipunang Maranao ay hindi nakabatay sa mga eksklusibong ranggo na may kaugnay ng mga obligasyon at pribilehiyo, kundi sa mga karapatan at tungkulin na ibinibigay sa mga linya ng lahi. Bawat agama o komunidad at bawat linya ng lahi ay may ranggo bilang pegawiden o ang kargado at pegawid ang nagdadala. Ang pegawiden ay mga taong umaasa sa proteksyon at suporta ng pegawid na siyang may mataas na tungkulin sa lipunan. Ang mga minanang karapatan tulad ng pag-aangkin sa lupa, titulo at mga seremonyal na bayad ay nakadepende sa mga linya ng lahi at nakaangkop lamang sa agama kung saan ito nagmula. Ang mga sultanate ay may pinakamataas na antas ng pamahalaan sa Maranao na kung saan ang mga sultan at pinuno ay nagmula sa mga pamilyang may lahing Maharlika o royal bloodline. Ang mga may lahing Maharlika ay may mataas na paggalang sa lipunan ngunit kailangan nilang ipakita ang kanilang kakayahan bilang isang pinuno. Ang mga mataas ang edukasyon na propesyonal tulad ng abogado, doktor at inhinyero ay kabilang sa secular na elite. Dahil sa kanilang edukasyon, nagkakaroon sila ng malaking impluensya sa lipunan ng Maranao. Mataas din ang respetong nakukuha ng mga ulama o scholar sa Islam at ng mga imam sa lipunan dahil sa kanilang malalim na kaalaman at pananampalataya. Ang mga Maranao ay kilala rin sa pagsasagawa ng rido. Ito ay isang sistema ng retributive na katarungan na nangyayari kapag ang maratabat o dignidad ng isang kasapi ng pamilya ay nadungisan ng isa pang kasapi mula sa iba pang pamilya.
Karaniwang sanhi ng rido ay ang mga hidwaan sa lupa, labanan sa politika, mga krimen na may kinalaman sa droga at yung paglabag sa maratabat. Yung katayuan sa lipunan ng mga Maranao ay may natatanging istruktura na naiiba sa sistemang panlipunan ng ibang grupo sa Pilipinas. Sa halip na mahigpit na hierarkiya, ang kanilang katayuang panlipunan ay nakabatay sa lahi, pamana ng dugo o bloodline, at papel sa komunidad. Yun lamang po at maraming salamat.